Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ng One News PH sa pahayag ni DPWH Secretary Manny Bonuan. Pinasinungalingan niya, not true, sabi niya, yung privilege speech ni Senator Lacson sa Senado na may ghost flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dahil may report na daw sa kanya yung kanyang mga DPWH personnel doon. So pakinggan natin to. Oriental Mindoro naman kasi after the Ping Lacson privilege speech, nagpunta ang tao ng News 5 doon sa Nauhan eh. And wala siyang nakita sa kanya na project at kausap niya yung barangay chairman. Wala rin daw project doon and it's been funded na raw twice. So, doon sa local... That is the problem po kasi. That is the problem kasi. It's actually the barangay that they're talking about, the barangay captain that they're talking about. Now I have been given the report. Yung pong sinasabing na post-project Nauhan ho, hindi ho totoo yan. Ang sinasabi ng barangay captain. Hindi po totoo na ghost. Hindi po. I think there was just a little miscommunication where the locations are kasi ang sinasabi yata nila, wala silang nakita doon sa may sitio, yung sitio DK na sinasabi nila. But I think it's in barangay, in barangay Apitong naman po, barangay Apitong. Barangay, sitio DK is in barangay Apitong, but the projects are in barangay Apitong po. They are saying that wala po doon sa mismong barangay DK. Okay, you're saying that the projects really do exist, but they're Mali not lang. in where the barangay captain is saying they should be. Yes po. I'm not just being given the report po ngayon at this point. Okay, so sa naintindihan ko may report ang mga DPWH personnel on the ground kay Secretary Bonuan. Kaya lang lumalabas parang tawag pa. Kaya sabi niya, I have not yet been given of the report. Yung official report, wala pa. Kaya lang itinawag lang siguro. Tapos sinasabi niya na hindi totoo yung mga revelasyon ni Senator Lacson. Okay, so depende na credibility-wise sino ang paniniwalaan natin as of now. Between Senator Lacson and Secretary Bonuan, mas maniwala ako kay Senator Lacson. Sorry to say, kay Secretary Bonuan, siguro, sabihin na lang natin, wala siyang ginawang masama. Kaya lang, mahina siyang sekretary kasi klaro na ngayon ang daming kapalpakan ng DPWH sa district level. Kaya hindi siya masibak-sibak ni Pangulong Marcos dahil may tiwala daw ang Pangulo sa kanya. Kaya lang, tingin ko, pareha sila ng presidente. Nagre-rely lang sila sa report sa baba. Walang diskarte ba na alamin kung ano ba talagang totoo. Ang presidente, it took him 3 years na magising sa katotohanan na niloloko lang siya tungkol sa mga flood control projects na yan. Noong una, paniwalang-paniwala. Kaya nga, ipinagmayabang niya sa kanyang SONA 2024. Tapos nung biglang napak-check ng Bagyo Carina, dinipensahan pa niya, nandyan ang mga flood control projects na overwhelm lang. O ganun siya nung una. Kasi nga, nagre-rely lang siya ng report sa baba. Ngayon, galit na siya kasi kitang-kita niya na palpak, guni-guni. So, yan ang problema. It's about management. It's about leadership. And, magpasalamat tayo at may Senator Lacson. Tingnan mo. Paliwanag ni Senator Lacson.
Noon na, nawala na yan, yung pork barrel. Dineclare ng unconstitutional ng Korte Suprema, largely due to the fact na nandyan si Senator Lacson na binubusisi ang budget. So, nawala. Kaya lang, tignan nyo ha, itong 2022 hanggang 2025, 3 years, wala si Senator Lacson. Kaya dyan sila bumuelo. Nakasingit na naman. Kaya biglang lumaki ang mga flood control project budget dahil wala na si Senator Lacson na bastonero o taga-review sa mga budget. O ngayon, salamat na lang at nanalo siya. Pinapag-aralan at ito, nabubulga. So, I'm sorry, yung sinasabi ni Secretary Bunuan na not true, hindi ako maniwala dun. Kasi wala na. As far as credibility is concerned, wala na. Ganyan na lang ang tingin ko sa DPWH. Puera de los Benos, ha? Hindi naman lahat. May mga matitino pa rin dyan. Kailang karamihan, lalo na sa district level, nandyan yung mga hokus-pokus. Sa Bulacan, First District Engineering Office, yun. Hanggang ano lang, nire-relieve lang, floating status daw. Anong mangyari, floating status? Siniswelduhan pa rin natin yun. Sumusweldo sila, walang trabaho. O di hayahay. Sitting pretty, nakaganon lang. Hintay investigasyon. Babaya, pag nawala na yung ingay, balik na naman sila. Ganyan eh. Kaya nakakadismaya. Salamat at nagalit na rin ang presidente. Kaya lang, I don't know kung totoo bang galit. I'm getting very angry now. Getting pa lang. After 3 years. Tapos, maganda yung kanyang payag na magsampa daw ng economic sabotage case. Paano nila masampahan kung wala pa mang klarong investigasyon? Sino pang nag-imbestiga? Wala eh. Ang ganda na sana yung buwelo ng presidente na puksay ng korupsyon. Kailan dapat pakitaan niya tayo ng taong bayan na ito na, imbestiga na, ito ang nag-iimbestiga. Sa ngayon, parang silent investigation. Tapos sabi pa niya na we cannot track them. No record at all. Paano yan? Paano mo makasuhan kung no record at all? Sana may mangyari sa usaping ito dahil tama na, sobra na, kawawa ang taong bayan. Baha na naman sa maraming porsyon ng parte ng Pilipinas, lalo na Metro Manila. Awang-awa ko sa mga pumapasok sa trabaho na lumulusong sa baha. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pangtulong sa tribo at namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na anak ko dire sa area ni Bae Paganan. So muna ni ang area nga gitamnan og kape. So luwag yun, nag-aabuno mi karon, nagtinabangay mi sa pag-abuno. O muna ni siya ang kape niya nga isa pa kabulan ni Bae Paganan. So nagiabunuhan. Wala na yung tunga sa kutsarang paan. Tunga sa kutsara ang isa ka bangag. So duha ka bangag, isa ka kutsara tanan. Kutsara. So nindotid kaayo ang iyang kape ni Bae Paganan. So kining among tanan mga kape 12,105 na ni tanan. So magdugang pa mi para nga madaghan pa gid among makatanom mga kape. So ang itsura sa isa pa ka bulan no. Muna ni siya ang tag 25 pesos ang kada usa. Nindot gid kaayo nga sidling.
So nagtabag yun mi ani sa pag-abono kung kauban. Nabanggit ka ani og kan abuno. Nindot gid kayo, tambok kayo. Nga tanom nga kape. Og karon naman sa pag-abono naga-spray na pod. Og kining tanom ni Bae Paganan 800 ni ka sidling. So salamat kay sa Ginoo og sa nagsuporta sa pagpananom sa kape.